days, 40 days 40 days video for today's video. Yan, KPM 2000 kuno, Kisler kuno na lang kasi casing na lang yung naiwan dito. Yung laman loob niya is iba na. Shout out sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila na kalimutan ko taga saan to eh. Basta galing, parang galing Masbate o basta gawing probinsya pa ito. Need na lang rito. Tapos yan, pag nagawa daw ibabalik ulit sa probinsya nila. Okay, yung laman loob niya is iba na. DIY na ito. Yan, papansin nyo, diba? Iba na yung laman ng Kisler na ito. Ngayon, ang kwento muna ay sinubukan doon ni Bossing na i-bridge. Nung bin-bridge niya na yun, si pagputukan. Mapapansin nyo, si back to ditong kapasitor, si back, tapos usok yung resistor na to. Tapos ano din dito, umusok to. Tapos dito naman yung sumabog na kapasitor. Ang problema ko ito, resistor. Hindi natin to DIY, hindi natin kabisado, pero mga 10 ohms lang din siguro ito. Para 10 ohms lang. Bahala na mamaya kasi napanahon na umusok na, hindi, wala nang kulay. Sana madali natin. Okay, hindi natin disenyo ito eh. Ngayon, ito yung mission natin ah. Sana magawa natin. Yun nga sabi ko kanina. Yun nga sabi ko, sana magawa natin. Parang dating ng ano to, parang Yamaha no. Na dating ng circuit. Okay, wala na tayo patumpik-tumpik. Bali, baklasin na natin. Alin ang unahin natin dito? Either channel 1 or channel 2. Ito siguro wala naman tayong choice eh. Ngayon, baklasin natin doon isang channel. Tapos check natin kung alin yung mga masira na pyesa bukod doon sa mga sumabog. Sana yung output wala. Pero tingin ko yung fuse nya mukhang sibak din yung fuse. Mukhang tinamaan yung output ah. Okay, baklasin ko muna. Tapos hanapin natin or sigurin natin. Ito, tinanggal ko na sa heatsink. Kailangan para hindi nyo na kailangan baklasin lahat ito. Sa bloke pa lang machi-check nyo na. Yan, angat nyo lang yung bloke na yung puti na yan. Iangat nyo lang to. Yan, sa may emitter yan. Angat nyo lang, machi-check nyo na. Paisa-isa yung output. Ayun, ito nakita kong sira. Ito. And then ito. Kung sabi ni Bossing na para may biak, working pa ito eh. Good pa ito. Although palitan ko na lang din para wala na masabi si Bossing. Pero working ito. Buo ito eh. Kahit na napingas siya. Ito. And then ito. Tapos yung the rest parang buo naman na. Ngayon, kailangan mo itong tanggalin. Kailangan yung mga siraan to kailangan tanggalin. Tapos pag natanggal na yan, tsaka ibalik yung mga bloke. Balik ang mga bloke. Pag naibalik na yan, tsaka ibalik itong diode. Kaya check nyo rin yung diode ah. Itong mga diode ito kung buo. Kapag buo, balik yan. Tapos testerin nyo. Kapag may shorted pa rin, ibig sabihin may output pa na hindi nakuha, na may sira. Okay. Tapos ito palitan ko ito. Ito buti na lang may naka 50 volts na 100. 50 by 100 dito. Yan, tapos dito parang 10 ohms lang din ito eh. Ito, parang 10 ohms lang. Kasi 10 ohms itong isa eh. Sinusundan ko parang 10 ohms lang. Sana nga 10 ohms, baka mamaya 1K yan, di ba? Pero tingin ko 1 ohms lang din. O 1 ohm lang. Ay 1 ohm, sorry, 10 ohms pala, 10 ohms, 1 ohm ako ng 1 ohms. Okay, tanggalin natin. Tanggalin ko na yung dapat tanggalin. Nabaklas ko na yung output. Ito binaklas ko na rin itong may biak, pero buo pa ito. Pwede ko pa gamitin to pang sarili lang. Tapos, ayun o, sana ba? Ito, tapos nandito dalawang magkatabi kasi dito yung side na to sira. Tapos dito is biak. Tapos saan pa ba? Pinalitan natin. Ito, yung nasunog dito na resistor ay 47K. Ginaya ko lang to dito. Ayan, 47K yan. 47K. Tapos dito yung pumutok na kapasitor, value nun is 50 volts by 100. Wala akong 50 by 100. Ang ginawa ko or pinalit ko is 100 by 100 na okay lang, mas matibay. Hindi ba rin tumaas yung value ng voltahe nyo, wag lang bumaba. 100 by 100, mas matibay pa nga to eh. Tapos saan pa ba?
Saan pa? Ano pa mga pinalitan natin? Yan pa lang pala. Tatlo pa lang yun. Ay, dito na 10 ohms. Yan, 10 ohms nga. Yan dito, 10 ohms to sa dulo. Yung kulay blue, yung pinalit natin. Okay, 10 ohms. Kasi kahit dito naman, oh, buti may naiwan na parang kulay sa ilalim. 10 ohms siya. Brown, black. Okay, ngayon, pwede na natin subok to. Ay, pakita ko pala sa inyo kung may shorted or nawala na yung shorted niya. Wala nang shorted eh. Ngayon, ni-reverse natin yung tester agad. Wala na siya, oh. Ba? Oh. Tapos dito, kailangan mawala rin to dito. Wala, parang mayroon pa. Dapat bababa to. Dapat mawala. Ito sa kabila, wala, oh. Double check ko muna pala ito. Dapat bababa yan, ah. Although hindi naman na short, pero dapat bababa pa rin. Try ko, hanapin ko muna or suyurin ko muna. Na double check ko naman, parang halos wala naman ako makitang nasira na. Baka dahil siguro sa may ito, may nakalagay kasi na 1.5 pala siya, oh. Ayan, 1.5 to eh. Nakakonect to sa may emitter. Kaya siguro may kwan siya, may mas mataas yung resistance dito sa may kwan niya, sa may diode. Mag-check natin. Kabila meron din ba? Hanapin natin sa banda yung 1.5. Dito meron din. Ito 1.5 to eh. Okay, ibalik ko muna to sa may linya niya. Mamaya na natin lagay sa may casing. Salpakan muna natin yung supply. Tingnan natin kung ano mangyari. Maging normal ba siya o may problema pa na iba. Pero hang ko muna ito. Okay, binalik ko na yung mga wire. Bali ko lang muna ground. Parang mali ah. Ito yata yung ground. Teka lang, ito yung ground yata. Tapos positive, negative. Ayan, double check ko saan yung kon. Speaker nga yan. Ito yung ground sa medulo. Mali pala yung kabit ko. Ito pala yung ground. Ito pala speaker pala ito. Okay, kabit ko yung ground. Tapos testing natin. Winiring ko na. Ayan. Sinama ko na yung relay. Ito relay. Ang naiwan lang is dito sa may ilaw nya. Relay. Tapos input. Kasi balak ko lagyan ng speaker agad kung sakaling maging normal siya. Okay. Ngayon, ito tinanggal pala natin dito ah. Tinanggal natin yung supply muna dito kasi may shorted dito. Puputok yung fuse natin ulit. Lantang ko tong fuse. Ngayon, normal yung ilaw natin to, no? Kaso parang hindi nag-relay. Ay, nag-relay. Hindi, parang soft start ang gumana. Ulitin natin. Meron. Parang hindi nag-relay. Ang guguluhan ako. Parang soft start lang. Tsaka ito. Hindi ko mag-gets ha. Hindi ko mata-timingan yung kan. Ito lang narinig ko tumutunog. Parang dito, parang hindi. Okay, paano natin? Baka may problema pa eh. Ulit natin. Dito nagre-relay talaga. Yung dito hindi. Parang hindi eh. Pero nag-normal na siya. Tapos naka zero bias. Okay. Mangyari, sige nga, try ko lagyan ng speaker. Ay, parang nagti-trigger na, hindi ko maintindihan. Lagyan ko muna ng speaker, tingnan natin kung magkakaroon siya ng audio.
Sinukat ko na kanina to eh, parang zero bias. Medyo hindi ko pa, although marami na akong nagawa kay sa ganitong design, hindi ko na matandaan kung zero bias ba siya or may bias talaga. Bali ito, may nakakabit na speaker, tapos may audio input. Ngayon, hindi umiilaw to kasi hindi ko pa nakikabit yung mga linya. Ngayon, wala talaga siyang audio. Magana yan. Walang audio. Ibig sabihin, may problema pa. Parang hindi nag-relay. Hanapin natin. Alam ko na pala kung bakit hindi nag-relay or walang bias siguro. Yung positive, walang supply. Ito, wala to. Wala siyang, buo naman yung wire, pero pagdating dito napalitan ka na ng fuse, pero wala. Dapat connected yung pula na to sa pula na nandito, kasi nakaparallel na naman to eh. Isa lang naman sila ng linya pinagkuhanan eh. Hindi siya nakakonect. Open ito mula dyan papunta dito sa may fuse. Yung fuse na to positive to eh, tapos ito negative. Na-open pala to. Ngayon ang gagawin natin nito, putulin na lang to, tapos magtatap na lang tayo dito sa may dito para hindi tayo magbakas ng board sa ilalim. Baka siguro ako ba bakit nawala yan. Okay, tap na lang natin dito sa kabila kasi dito meron supply ito eh. Ito tap natin, tapos tingnan natin kung ano mangyari ulit. Binalik ko ulit, tapos dito nagtap na lang tayo dito sa may kabila, yung papunta dito nagtap tayo dyan. Pinutol natin, tapos nagtap tayo dito. Tinali natin, tapos nilagyan natin ng sealant para sigurado. Okay, connect na yan. Meron na yan syempre. Yun lang yung kulang eh. Yun lang yung missing piece. Yung missing piece ba. Ayun, nag-trigger na yung relay. Narinig nyo, ayan, tatlo na oh. Dito, and then nandito. Ulit. Isa. Dalawa, tatlo oh. Okay na yan. Tapos nagsukat ako ng bias nya. May bias siya eh, nasa point, mababa lang. Ano, baba ng bias nya. Baba naman talaga yung bias nito eh. Parang Rakula style. Ngayon may nakakabit pa rin na speaker. Nakakabit pa rin speaker natin doon. Tapos audio input. Ayan natin oh. Ay, may audio na. Meron na oh. Wala lang ilaw makikita dito dahil hindi pa naikabit yung mga linya. Okay, naging normal na, working na to. Balik ko na lang sa heatsink yan, tapos pasadaan natin dito. Okay, balik natin sa heatsink muna. Tapos pansin ko pala yung heatsink ko, hindi sila gumagamit ng thermal paste. Okay, eto, minaklas ko na rin yung channel 2. Yung nandito, yan, binalik ko na, winahiring ko na agad. Dito na lang kulang, yung ilaw na lang. Pero yung mga nandyan, binalik ko na. Tornilyo na lang kulang. Tapos nadagdagan na ng output to. Ito, tapos nandito dalawa. Kasi yung biyak pinalitan natin. Dalawa dito, isa dito. Okay, tapos ito, shorted din. Kabilaan. Ito siya oh, shorted oh. Inangat ko na nga yung mga bloke oh. Inangat ko na yung mga bloke. Inangat ko na yung short nya kasi yung bloke inangat ko na agad eh. Mabilisan na yung video natin. Wala na, tanggal na. Inangat ko na yung bloke eh. Short to, ito to. Itong dito isa, tapos nandito yung isa. Tingnan nyo, ito to. Ayan, shorted oh. Ayan, short to. Okay, tapos kapares nya or yung nasira na isa dito ay ito naman na side. Ito naman siya. Saan? Ito. Ayan, shorted din oh. Okay, tag-iisa lang. Katulad din sa may kabila, tag-iisa lang din. Dito, tapos nandito. Ngayon, pinatamad na ako magbaklas. Natamad ako magbaklas. Tanggalin ko lang to dito. Tapos, yung ito pingutin ko lang to. Tapos patungan na lang. Tapos ito, ganun din. Di ba?
Okay lang, sabihan tayo tamad eh. Okay lang, tamad naman talaga tayo eh. Okay, mabilisan. Sakto na hindi ko na talaga kailangan baklasin kasi yung kapasitor na pumutok nandito nasa bungad lang siya oh. Kaya kayang-kayang sundutin dito. Ganun din yung resistor. Tsamba oh, pati resistor dito. Oh, hindi mo na kailangan baklasin, sundutin mo na lang. Kasi pag binaklas mo, ang daming tornilyo. 'Di ba? Na-check ko naman na parang yan lang nadali, ito tsaka ito. Tapos, ayan, palitan na natin tong transistor na dalawa dito. Ano ba? Ito tsaka nandito. Palitan ko tapos testing natin para kung sakaling yan lang matapos na yung video natin. Okay, bali, ito na. Binalik ko na yung channel 2. Wiring na agad. Wiring na agad oh. Yan, para shortcut siya. Oh. Pag umandar, okay. Pag hindi, baklas ulit. Pati dito, wiring ko na to dito. Dito. Yan, pati mga ilaw. Okay. Ano ba pinalitan natin? Isang pares na output. Ito, yung mahaba na to. Tapos dito mahaba. Capacitor, hindi yun sa resistor. Ngayon, tinisting ko na, may audio na. Ang problema, itong isang control oh. Yung knob niya may tali. Yan oh. Tapos parang yung audio niya hindi ganun kakuan. Hindi na si sintro. Oh, ayan. Temperature. Okay, may nakakabit na speaker yan. May nakakabit na speaker. Yung bias nito mababa. Mababa yung bias nito. Hindi gaano mainit to. Hindi pa maabot na 0.25 yung bias niya. Okay. Yan oh, kita mo, tumutunog agad siya oh. Hindi nga nakasentro kasi ito oh. Hindi siya nakasentro. May audio ah. Yan. Kaya sentro natin to. Kailangan isintro to. May audio siya. Channel 1. Tapos ito channel 2. Ay channel 2, channel 1. Ito okay dito eh. Ang kuwan lang siya, yung knob niya parang napingas. Kaya siguro nilagyan nila ng tali. Okay. Baklasin ko muna tong front panel. Tapos ayusin natin sa control niya para matapos na yung vlog natin ah. Binaklas ko na yung ito yung problema sa ganitong klaseng design eh. Yung pabaluktot yung kwan ito, yung front panel oh. Bukod dito, parang dating niya concert. Kailangan mo pang iangat itong transformer oh, para mabaklas mo na yung board dito sa may loob. Bira na yan. Ito, naklas ko na. Tapos nasira pa rin natin yung switch, naputol kabila. Ngayon, yung kabilang side lang yung pinalitan ko ng control. Ito lang, nandito. Sa may kabila, buo pa naman yan eh. Yung control 10K yan. Tapos ito may groove din to. Yan. Tapos ito sabi ko kanina oh, na sumasabit. Dinalian na, siguro na pingas. Okay, palitan natin. Tapos balik natin to. Mahirap. Binalik ko na yung front panel nya. Medyo mahirap. Ngayon, lahat binalik ko na. Pati dito sa board nya, binalik ko na. Tornilyo niyan dito sa gilid. Kasi nga DIY to eh. Same din dito. Ayan. Okay na. Ngayon, dyan pa rin yung speaker. Nakakabit pa rin dyan. Audio natin. Magana. Tapos ito, naka 220 na tayo. Ayan, naka 220 na. Oh. Hala ka dyan. Okay, game. Ito lang pinalitan natin kasi ito working pa to eh. Okay pa. Ayan. Hindi nyo lang gano'ng marinig kasi sabang nakakabit na speaker. Ayan. Kanina kapag i-full volume mo nawawala yung tunog dito. Ayun, pantay na siya oh. Makapirate tayo. Okay. Ano ah, pwede na to. Hindi, medyo mahina kasi wala siyang processor. Okay, hanggang dito na lang. Okay na to, working na. Sana nakapagbigay idea ako. Kaso madalang na lang siguro yung maka-encounter kayo ng ganitong klaseng design. Kasi ang gumagawa ng ganitong klaseng design sila lang din eh. Yung dating taga-Quiapo kay Bossing. Malay nyo, di ba, ma-encounter nyo yung gawa niya. Di kahit pa paano alam nyo. Basta yung nasira, kuan lang, yung nasira is mga output. Tapos capacitor, tapos resistor lang. Tapos pinalitan natin yung control dito. Okay na, working na siya ulit. Sir, kalimutan ko taga saan to.
Basta maraming salamat sa magkakatiwala mo ng unit para ito sa akin ha. May kasunod pa daw to eh, parang CE2 o CE4 lang yata. Okay, hanggang dito na lang ha. Hindi na ako mag-outro.